Welcome po sa Philippine Stars Truth on the Line. Salamat po, ma'am. Salamat. Good afternoon. Bago po nagpasko, sabi nyo, iintayin nyo lang na ma-file yung General Appropriations Act, mas pirmahan, before you file the challenge. Kahapon, finally, final nyo nga. Can you just take us through the main points, yung ni-raise nyong arguments? Well, kasi po, under Section 22 of Article 7 of the Constitution, sinasabi po doon, yung General Appropriations Act, naglalaman po ito ng budget of expenditures and source of financing. Yung pong, okay naman po, yung 6.79 trillion na GAA na naaprubahan po, okay po yun. Kasi yun po, maliwanag, may budget of expenditures at maliwanag din yung panggagalingan. Yung 5.1 trillion po, manggagaling yan mula sa target revenues ng ating bansa for 2026. At yung 1.6 trillion, ito po ay may maliwanag na panggagalingan ng mga utang. Pagkatapos po, naglagay pa po ng, sinabi ko okay na nga sana, compared to the previous years na budget na pinakakurap, ito po mas maayos. Hindi natin masasabi na malinis. Meron pong 10,000 mahigit na items. Pero nabusisi po ng minority both in the Senate and in the House. At kung meron mang pagkakaiba sa policy yun. Of course, majority rules. Pero po yung unprogrammed funds, maliwanag po na ito ay labag sa konstitusyon. And in our petition for certiorari and prohibition, binabanggit po namin doon na may mga 5 probisyon ng ating konstitusyon yung na-violate, na patuloy na bina-violate ng paglalagay ng unprogrammed funds sa ating national budget. Yan po yung dahilan. Alam niyo po, nung mga nakaraang panahon, noong 2016, meron pong 67 billion na unprogrammed funds. Pero lumaki po ng lumaki. At noong 2023, nagkaroon po ng 800 billion mahigit na unprogrammed funds. Noong 2024, 700 billion. At noong 2025, 300 plus billion. Ito na po yung simula. Noong nakaraan, di masyadong napapansin. Pero ito po yung nagsimula noong 19th Congress, yung pong pinakamalaking pagnanakaw sa kabanang bayan at sa budget process, diyan po nangyari. At isa po sa mekanismo ng nakawan na yan ay yung paglalagay ng napakalaking unprogrammed funds. Kaya po, palagay namin, panahon na para tuldukan ito. Nung dati, di siguro pinapansin, pero ito po ay labag sa konstitusyon, kaya kinakailangan na itong desisyonan ng Korte Suprema. At lumalakas ng loob namin dahil sinabi ni Justice Ramon Paul Hernando sa kanyang desisyon tungkol po sa PhilHealth funds, sinabi niya na all forms of unprogrammed funds are unconstitutional. Kaya po, yan yung naging basehan namin sa pagpapile. Kasama ko po si Representative Laila De Lima. Congressman, yan nga yung sinasabi ng mga tao. Ang tagal-tagal nang merong unprogrammed appropriations, ilang kongreso na yan. Saka in fact, yun din ang sabi ng Malacanang, matagal na yan Saka ginagawa daw nila yan. It's a standby fund. Kapag merong emergency, saka itinatap. Parang medyo hindi yata tama yun, Hindi po. Meron Unprecedented po kasi meron namang mga emergency fund, di ba? Unprecedented po kasi nangyari sa nakaraang 3 taon. Kaya napansin na namin na ang nangyari po kasi noon, talagang may negative na epekto sa ating bansa. Ang ginawa po kasi nung 19th Congress, noong 2023, 2024 at 2025, tinanggal po nila yung mga mahalagang items sa National Expenditures Program. Pinalitan nila ito ng mga anomalya at mga proyekto tulad ng flood control, GHOST, tulad ng mga yung pong cat's eye, yung nilalagay na sa mga kalsada, pati po yung mga railing, pati po yung mga street lights na highly overpriced, pinalitan po nila yan. Umabot po yung
At ang pinakamatinding pag ginawa nilang pagpapalit, yung pong equity ng gobyerno natin doon sa mga foreign assisted projects, 399 billion po yan in 2 years, 2024 and 2025. Tinanggal po yan nila sa National Expenditures Program. Inilagay nila yan sa unprogrammed funds, pinalitan nila ng mga anomalyang proyekto. So, nasayang na po yung pondo na yan, na 399 billion, dahil napunta lang sa mga ghost projects, substandard projects. Ang pinakamasamang epekto po nito, dahil hindi po nabayaran, hindi naman magre-release yung ating foreign counterpart kung wala tayong counterpart. So, na-delay po yung proyekto. Yung dalawang proyekto pa lang, yung Metro Subway, from 2028, sana parang Hong Kong na tayo, nakakasakay na tayo sa 2028 sa subway, madidelay po yan ng 4 years. Sa 2032 na ang target na completion. At yung PNR Elevated Railway, para hindi na hihinto yung tren kung saan ang mga stoplights. So, ano po yan? Madidelay from 2029 to 2032. Opportunity loss, pero mas mabigat dahil sa delay, meron po tayong babayaran. Commitment, fees, penalties. At dahil po sa 4 na taong pagkakaantala, tataas po yung presyo ng proyekto. Ayon sa DOTR, mag-i-increase po ito ng mga 20%. 1.4 trillion po, yung 1.3 trillion yung pondo nakalaan para dyan sa dalawang proyekto na yan. Ibig po sabihin, madadagdagan po ng 260 billion dahil sa kalokohan na ginawa ng paglilipat ng mga foreign counterpart funds natin sa unprogrammed funds. 260 billion, 165,000 po yung ating kakulangan sa classroom. Sana po mapupondohan yun. Pero napunta lang po sa karagdagang gastos dito sa mga foreign assisted flagship projects. Double whammy. Double whammy po. Sinasabi po ng Malacanang that they are confident na ma-uphold naman yung constitutionality. May nabanggit po kayo 5 provision in the Constitution. Yes po, Apart yes from po. that section na binanggit It niyo, is, ano po yung naba-violate na yun? Article 7, Section 22, yun nga po yung binanggit ko tungkol sa budget expenditures and sources of financing. Article 6, Section 25, Line 4, kailangan may certification ng National Treasurer na meron po talagang katapat na revenue. Article 6, Section 25 na ito po yung appropriations that will preserve the constitutional separation between legislative appropriation and executive execution. Kasi po, halos lump sum po yan. For example, yung 50 billion for AFP, hindi po, wala pong specifics. No? Dapat po ang Kongreso, alam nila specifics, alam nila kung magkano ang pondo, aprobahan namin yun. Yun yung budget authorization. Ngayon, parang sinusuko namin yung power of the purse sa executive dahil sila na yung mag-determine kung kailan nila i-release at kung ano-ano yung items na mga naroon po. Yun po yung isang section po. Yung Article 6, Section 29.1, which restricts the disbursements of public funds, is strictly to constitutionally valid appropriation. And ang contention namin, hindi valid appropriation sapagkat walang katapat na source of financing. At Article 6, Section 25, which prohibits riders in the General Appropriations Act. Ang budget po natin, 6.79 trillion. Hindi po kabilang doon yung unprogrammed funds. Kaya ito po, tawag namin dito, rider. Yan po yung 5 provision na aming gusto pong linawin na ng ating Korte Suprema. Nabanggit niyo yung PhilHealth, no? Kasi meron din ngayong usapan na dapat yung PDIC na nakuha rin ng minimum pound, ano? Pinababalik ng ibang mga grupo eh. Ano po kaya yung remedy doon? Ayan po, yan po. Tatamaan kaya yun yung ano nyo? Yung petition nyo o hindi? Hindi siya makakover? Ito naman po, in general terms, so sakasakali po na kami ay kakatigilan ng Korte Suprema, tatanggalin na lahat ng unprogrammed funds, hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod pang taon. Mabuti na yan, malinawan pa ngayon para maiwasan na yung ganyang mga pangyayari. Yung issue po ng pagbabalik, ibang issue po yan. Ibang issue po yan. Kung sakasakali, ano yung magiging remedy doon? Kasi pinag-uusapan ngayon yung PDIC eh.
Siguro po, meron na naman. Dapat po yung grupo na interesado, yung mga depositors na maapektuhan ito, siguro po kailangan din ng file sa atin sa Korte Suprema para utusan ang gobyerno na ibalik yung 107 billion pesos. Palagay ko po hindi magkukusa dyan yung gobyerno dahil talaga po dito lang po sa 6.79 trillion, yung 5.1 trillion na target source of revenue, palagay ko po mahihirapan yan na maabot dahil nga sa nangyayaring krisis sa atin. Nakita nyo naman, nakaraang taon, third quarter, 4% ang GDP. Yung last quarter, ang sabi ng Central Bank, 3.8 ang GDP. At nakita naman natin dahil dito sa pinakamalaking anomalya na ito na marami pong mga nag-retrench na mga contractors sa kanilang mga empleyado. Daan-daan libo na po yung nawawalan ng trabaho. At marami pong mga suppliers na hindi na mabili yung kanilang mga produkto para sa construction. Malamang magsara at malamang ay magtanggal na rin ng mga trabahador. Kaya talaga pong liliit yung GDP natin, lalo na itong first quarter sapagkat hindi nga malaman kung kailan pa yung bidding ng mga construction projects for 2026. Wala pa po yan. So sigurado po bababa yung public spending. May isa pang isyong nire-raise ngayon sa 2026 GAA, yung tinatawag nilang soft pork barrel, yung mga ayuda. Ano po yung sentimiento nyo dyan sa isyong yan? Para sa akin po, mahalaga na mayroong ayuda na limitado. Yes. Pero hindi ganyan kalaki. At mahalaga na talagang maliwanag yung guidelines ng pagbibigay nito. Kasi po, noong nakaraan, nasanay ng mga mamamayang Pilipino doon sa ginawa nung 2025 elections na kung saan yung AKAP parang pinamigay na parang pang-vote buying. So iniisip ng mga mamamayan ngayon na yung mga AKAP, AIX, TUPAD talagang dole out yan. Kaya lahat yan nag-aagawan. At yan po, sabi ko nga, wala naman talagang masyadong economic benefits except na siguro public spending dahil kakalat yung pera ng gobyerno sa mga tao. Pero hindi po walang long-term na epekto yan para sa pagunlad ng mga bawat pamilya at ng ating bansa. Kaya dapat po limitahan. Pero ako po bilang isang kinatawan na direkta, sabi ko nga basa yung aking paa dahil basa na kasama ako ng mga mamamayan sa paghihirap nila dito sa aking distrito. Alam ko po na may mga crisis situation na kailangan talaga na may malalapitan sila at na mabibigyan sila ng pangmadali ang tulong. Mahalaga din po yung para sa akin, ang pinakamahalaga doon sa programa ng gobyerno, yun pong livelihood, yung Sustainable Livelihood Program, kung saan talaga namang minomonitor din ng mga departamento na mabibigyan ng puhunan at magiging sustainable yung kanilang mga negosyong maliliit. Mahalaga po yan na may ginagawa. Kaysa naman nakatanghod lang at nakatambay lang yung mga mamamayan natin. Lalo na yung mga nasa extreme poverty line, palagay ko, dapat maturuan sila kahit na maliliit na negosyo. Yung tupad, alam nyo, yung mga yan, depende po talaga sa tao na nagpapatupad eh. For example, yung tupad. Dati po, pinamimigay lang, nagwawalis ng dahon sa 10 tao. Nung dito po sa aking distrito, ang ginawa ko, yung po mga college students na nahihirapang magbayad ng kanilang tuition fee, sila po yung beneficiary ko ng tupad. Pero may kapalit. Anong kapalit? Yung Sabado-Linggo, tuturuan nila yung mga hindi marunong bumasa sa mga public elementary school. So sila po yung tutor. So dalawa po yung nakikinabang na nakakapag-aral yung college students dahil meron silang nababayaran sila ng tupad at natuturuan naman nila yung mga batang hindi marunong bumasa at sumulat. Asa implementation, yung mga tricycle drivers po, yan po underemployed. So ang ginawa ko po, sila rin yung beneficiary ng tupad. Pagkatapos po, ang trabaho lang nila, 2 oras, araw-araw, susunduin nila yung mga estudyante libre sa mga public schools at ihatid nila sa kanilang mga tahanan o sa paaralan. So depende talaga po yan sa pag-i-implement. Dapat lang po talaga may maliwanag na guidelines at may maliwanag na monitoring. Hindi nyo po may iwasan na yung mga
politiko ay gumawa ng paraan para matulungan nila yung kanilang mga constituents. Sapagkat kung iaasa natin sa national government, naniniwala po ako na wala silang absorptive capacity para talaga malaman kung sino yung nangangailangan. Kung pupunta nila sa mga tanggapan nila, malamang mga fake IDs pa yung madala sa kanila. Samantalang kami, kilala namin talaga yung mga constituents namin, kung yung mga lugar, at may paraan kami para malaman kung talagang nanloloko lang o talaga namang nangangailangan. Congressman, yan ang ini-issue dyan kasi wala namang issue dun sa ayuda, no? Everybody believes naman na talagang maraming pangangailangan mga taong bayan natin, maraming naghihirap. Yan ang pinag-uusapan ngayon, yung guarantee letters. In fact, sinabi nga ng Malacanang wala na daw politiko na pwedeng lumabas sa yung actual distribution. Ay, okay lang yun. Ako naman po, hindi ako lumalabas eh. Yung actually wala, mali po yung yung nagbibigay. Talaga namang walang lumalabas. Hindi. Merong hindi lumalabas, pero matagal na sinabi yun ng mga agency Talaga namang hindi pwede yung mga politiko doon, although hindi siya nasusunod, Pero sa Pero ngayon, yung guarantee letter po, may mali dyan eh. ang Mali issue yung ng sinasabi na endorsement, nag-i-issue kami ng guarantee letter. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Nagbibigay kami ng recommendation. Pupunta sa amin yung isang tao, tapos may mga staff po kami sa district office na mini-maintain na parang social worker. Tinitingnan po talaga kung may pangangailangan at tinuturuan namin sila ng kumuha ng mga tamang requirements. Pagkatapos po, ini-endorse namin together with the requirements sa DOH. Tapos yung DOH po, ang nagdedetermine kung paano nila bibigyan ng tulong yung mga constituents namin. Dalawa po kasi yan, sa private hospital at sa public hospital. Pagka public hospital po, mas madali dahil tatawagan lang ng DOH yung mga public hospital. Mahirap pagka private. Kailangan unang-una, papayag yung mga private hospital na tumanggap ng guarantee letters dahil karaniwan po ang reklamo ng mga private hospitals, isang taon na, hindi pa sila nababayaran ng DOH. Yun na nga. Anong makikita niyong compromise? Kasi sinabi ni Sherwin Gatchalian Hindi, ako po, ang sa akin, subukan nila. Tingin ko po, magkakaproblema sila. Kapag dedirekta na, kasi po dyan sa DSWD, nakikita ko po yung opisina, yung nagdidirekta sa DSWD, alas 5 ng hapon, nakapila na yung mga senior citizens. Natatapos po sila alas 10 ng umaga. Doon na natutulog. Paghihintay ng ayuda. Mukha pong mga kawawa, mukhang mga timawa, gutom, uhaw, para sa 3,000, 2,000 tulong ng DSWD. Mas may paraan po yung kaming mga politiko, sapagkat kami po, merong relasyon dun sa mga tao. Yung pong karaniwan sa mga agencies, yung biro-kreasa ng gobyerno, yung mga, parang mechanical na trabaho nila. Mechanical na trabaho. Samantalang sa amin po, ayaw namin na halimbawa, pipila sila, kahit pa paano, may binibigay kami tubig. Gastos na namin yun, tubig para lang o kaya meron kaming sistema talaga para mapabilis. Hindi po, yan po maobserbahan nyo kahit pumunta kayo sa mga DSWD offices, talagang napakahaba isang gabi ang pilahan para sa pagbubukas ng opisina ng alas 8 ng umaga. Sabi ni Dr. Tony Dance, ganun din naman daw under the guarantee letters sa MyFit. Inaabot nga daw ng 2 days yung nagpapaikot-ikot yung mga humihingi ng endorsement from politiko. But anyway, depende po siguro yun. Depende po yun siguro sa politiko. Dahil siyempre po, ako po, alam ko yan, pagka nagpunta sa akin, yung mga humihingi ng endorsement, bibigay ko requirements, pag binigay, stop ko na po yung nagpa-follow up sa Department of Health. Hindi ko na po, kasi pamasahe pa lang, problema na Pamasahe pa lang, pupunta sila sa mga agencies. Karaniwan naman po, mangyayari nga, pupunta sa amin, hihingi ng pamasahe para makapunta niya sa mga agencies. Ganon din po yan. So ngayon, sinabi po ni Ted Herbosa, yung Department of Health daw, hinahanda yung mga guidelines. This is for MyFit. Ano po yung gusto nyong makita dun sa mga guideline na yun? Kung sakasakali lang na konsultahin pa rin ang Congress, syempre, baka tanongin Hindi ko po alam kung paano sila, ano yung absorptive capacity nila to entertain yung araw-araw na nangangailangan. Siguro,
ang pwede nilang gawin, lahat ng public hospital libre. Wala na kayong babayaran. O di okay. Yan ang pinaka-solusyon. Kung gano'n ang sistema, basta sa public hospital, di wag na makialam lahat ng politiko. Total, wala namang babayaran. Pero alam niyo po, yun sa katotohanan, pag nagpunta sa public hospital, meron pa rin binabayaran. Kaya nga po, nagmamakaawa sa amin yung mga constituents na pwede ba, padagdagan nyo naman from 30,000 to 50,000 to 100,000 o yung bill namin, yun ang bibill ng mga public hospital. So, tulong lang po yun, hindi yun yung libre talaga. Kaya nga sabi ko, yung kaya po ang nangyayari, pupunta halimbawa sa isang politiko, sa congressman, magbibigay ng 20,000, na GL, magre-rekomenda, pupunta sa mayor, magre-rekomenda rin yung mayor ng 20,000, pupunta sa senador, pupunta sa PCSO, pupunta sa DSWD para makumpleto po yung kanilang ibabayad. Kulang pa rin, mangungutang pa rin yan para makapagbayad, lalo na po yung mga malulubang sakit. Merong proposal ngayon na magkaroon daw ng Joint Oversight Committee, ang Senate sa House. Ano po exactly kaya ang gagawin nun kung sakasakali? Kasi sabi ng iba naman pati kapwa niyo congressman sabi, hindi naman natin pwedeng i-oversight yung sarili natin. Ano yung pwedeng gawin? Hindi po yung Oversight Committee Sakasakali. ay siya pong mag-aaral kung paano na-disburse at paano po nagagamit yung pondo ng bayan, especially yung mga critical services. Meron naman po talaga na hindi na yun lang, siguro po pipiliin lang. Halimbawa po yung personal services, wala naman po yan. Malaking bahagi naman ng ating budget ay personal services. So hindi na po gaanong problema. Ang problema po dyan yung mga proyekto sa DPWH, yung paggamit ng pondo dyan sa mga MAIP, sa AIX, sa TUPAD, ayan po. Nakita ko po, depende rin talaga sa mga sa mga ahensya. For example, sa TUPAD po, talaga namang mahigpit talaga dyan, mahigpit. At mga regional directors talaga na gusto nila na makita na yung programa na yan ay magiging successful. Ibig sabihin, makakarating sa tao ng tama at may impact doon sa buhay ng mga mamamayan. Nagkaroon lang po talaga ng problema noong 2025 elections nung parang ginawa candy yung pagbibigay, lalo na yung AKAP. Kaya po tinanggal na yung AKAP ngayon sa national budget. Kakambyo akong konti, Congressman. Total, nasa minority kayo. Yung mga statement ngayon from Malacanang, kasi dati, consistent. Pinag-uusapan ngayon kasi malapit na yung February. Of course, alam naman natin, yung deadline para mag-file kung sakasakali ng panibagong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Tinatanong namin Malacanang si Claire Castro, ano bang posisyon ni President Marcos kung sakasakali? Parang nag-iba yung hangin. Dati lagi sinasabi ni President Marcos, I don't see the point di ba? Sinasabi niya, bakit nyo impeach yan? Pero ngayon, sabi niya, kapag you have something to account for, yun ang takbo ng natin. Ito yung flood control, kailangan accountability. Ano po yung basa nyo sa ganyang sentimiento ngayon ng Malacanang? Alam nyo, ako po hindi ko naman pinapawalang sala si Vice President Sara. Ang problema lang talaga, nung nakaraang kongreso, in-incentivize yung mga congressman para talagang habulin si Vice President Sara. Kaya nga ibig sabihin, ang nangyari po noon, inaakusahan si Vice President Sara, pero sa pag-aasok sa kanya, ang ginamit, yung nakaw doon sa kabalang bayan para mabigyan lahat ng mga, parang binusog yung mga congressman. Ito parang sinasabi nga, magsalita ka lang, meron kang may additional kang magsalita ka lang laban kay Vice President Sara noon sa mga Duterte, meron pabibigyan ka na ng incentive. Kaya po, yan yung mali yung paraan. Ngayon po, ako personally, yung sa intelligence funds, tatagal ko sa gobyerno, alam ko po, yung mayor, governor, mga intelligence agencies, police, maski si presidente, pagka po intelligence fund, hindi requirement na ilagay mo yung tunay na pangalan ng mga recipients. Yun, ano po yun talaga? Hindi Kaya nga, requirement.
Hindi, ano po yun talagang, bakit mo asset yun, intelligence asset, at may lalagay yung pangalan, i-expose mo, kaya isasubmit mo yan in closed envelope sa Commission on Audit. Yan yung naka-seal yan. Unlike yung intelligence fund po, unlike yan any other funds sa ating budget na, kasi po mga mayor, makikita nyo, pag nag-submit sila, hindi nila i-identify talaga yung mga tao, lalagyan nila ng alias. So hindi sa akin problema yan. Ang problema ko lang dyan, kung halimbawa ako po, dumating yung pagkakataon, magkaroon ng Justice Committee hearing, ang itatanong ko po kay Vice President Sara, paano mo ipapaliwanag na paano mo nagastos yan ng 11 days? Di ba? Okay. Kasi po, pagka sinabi mong, sabi nila 11 million in every day, paano mo nagastos yung 11? Hindi, sa akin, hindi issue yun. Kasi kay President Marcos, 4 billion, 365 days, that's 12 million a day. So, ibig sabihin, ang tanong ko lang, paano mo ginastos, paano mo na iproseso yan ng 11 araw? Yun ang dapat na fair na tanong. Fair na tanong. Kaya lang po, noong nakaraan, kasi nga, ang nangyari doon sa impeachment, it's a partisan political process. Ang nakita ko, hindi yan para panagutin yung pagkakamali, kundi para ipitin yung kalaban, mawala yung kalaban. Dahil di naman natin may tatanggi na sa 2028, si Vice President Sara pa rin yung pinaka number one contender for the presidency. Ako po, hindi ako Vice President Sara, liberal po ako. Pero dapat fair tayo. Fair tayo. Kung mag-impeach po siya, tatanungin ko po siya. Kung ano yung mga allegations sa kanya, tatanungin ko isa-isa. Kailangan sagutin niya yon ng magalang, marangal. Dahil, di ba, hindi yung pwede katulad nung nakaraan sa Quadcom, parang pagka hindi ka sumagot, kulong ka. Parang gano'n, dapat magalang. Paano natin malalaman yung katotohanan kung tinatakot natin sa halip na talagang gagawa tayo ng mga strategies para lumabas yung katotohanan. At yan po, makakaasang bayan sa akin na magiging fair ko. Pero, dapat kung natitiyak ko, kung may magpapile kay Vice President, may magpapile din kay President BBM. Mas malaki ito. Trilyon. Di ba? So dapat fair din. Dahil meron din naman dapat sagutin si Presidente tungkol dito. Ano yan? 3 taon, sinalaula ng Kongreso yung budget niya. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa buong Pilipinas. Bakit niya pinabayaan? Bakit nagising siya nung sobrang, kumbaga nasa ICU na yung problema? And that is, yan po ay malaking kababayaan ng isang Pangulo. Dapat sagutin po. Sabi ko it's either you are complicit or it's also a question of competency. Impeachment kasi is a political process, ano? In the Yes. meantime, final na pong criminal complaint against the Vice President at kung iba pa, in connection with yung mga kasong nire-raise nyo. Sa tingin nyo, kung sakasakaling we're talking about accountability, in the case of the Vice President, mas maganda kung sa ganyan na lang i-resolve. Hindi po kasi siya pwedeng kasuhan kasi impeachable officer siya. Pwede siyang kasuhan after her term sa ombudsman. Kung wala namang court cases kasi, hindi mo naman mauobliga na halimbawa, sinasabi nilang bank accounts, hindi naman pwede yun. Kaya nga po, Hindi siya immune from prosecution. ang talagang solusyon for President, Vice President, and yung mga commissioners ng mga constitutional office, filean sila ng impeachment, dumaan sila sa proseso. Pagka naman pinailan sila ng complaint, hindi naman ibig sabihin, impeach na sila. Kailangan dumaan po yan muna sa isang proseso, gaya ng Korte Suprema, sa Committee on Justice, bigyan ng pagkakataon na mapasagot, tapos magbotohan. Pag nakakuha ng 1/3 sa Kongreso, dadalhin po yan sa Senate, at doon naman po magta-trial. Ayan po. Tingin ko po, sa ngayon po, nakita natin na dahil sa kaguluhan na ito, sa bandang uli, dahil sa away na ito ng mga politiko, ang talaga pong biktima, yung mga ordinaryong mamamayan, lalo na yung pinakamahirap. Dahil ang epekto ng ganitong sitwasyon, babagsak yung ekonomiya,
walang tiwala sa ating Pangulo gaya ng ilang negative yung trust rating niya. So, babagal po talaga yung ekonomiya. So, pag bumagal, halos zero na po yung investments. Yung ating pong utang nasa nung last year, 16.75 trillion, napakalaki na po. Palagay ko po, mga 33% na ng budget natin ay binabayad natin sa mga utang, sa principal at sa interest. At habang bumabagtak po, yung lumalaki, yung ating utang, ang ating pong GDP is 5.6 to 6% ang projection. Ang rate ng pag-utang natin ngayon, mga nasa 9%. Ibig sabihin, mas mabilis yung pag-utang kaysa sa paglago ng ekonomiya. So masamang indikasyon po yan, mabababa yung credit ratings natin, higpit yung mga lending institutions sa atin at tataas ang interest natin dahil tataas yung risk ng repayment. Sa tingin nyo at this point, last question na lang, pahabol ko lang. Sa tingin nyo po, may appetite sa House of Representatives ngayon, nag-uusap-usap kayo nun magkakasama kayo para i-impeach si Vice President. Marami pong palagay ko po hindi na katulad ng dati. Mag-iisip lahat ng congressman, mag-iisip po lalo na malapit na yung 2028 elections. So saka nung nakaraan po talagang binusog. Magkano ang mga IX, AKAP, TUPAD, magkano yung mga proyekto sa bawat distrito, palakihan ng proyekto, bilyon-bilyon. And unprecedented po yan. Hindi naman maikakailayan na hindi naman po ganyan talaga. Sa 19 Congress lang po nangyari yan. So, kaya nga napakialaman, pati yung mga ibang importanteng gastusin, inilagay lahat sa mga proyekto, sa mga bawat distrito. Kaya palagay ko po, ngayon hindi ko alam kung paano gagawin nila. I don't think that yung sinasabi na incentivize yung mga congressman of the IX to palagay ko po hindi po yan magiging malaking batayan sa pagpirma nila. Ang batayan nila, yung political survival nila sa 2028. Lalo na po yung mga political dynasties. Kasi ang nabubuhay po ang political dynasties pagbalimbing sa mga nakaupong presidente. Kaya po mag-iisip lahat yan na nandyan sila, hindi naman sa prinsipyo Nandyan sila para i-perpetuate yung pamilya nila sa poder doon sa kanilang mga kaharian, sa kanilang mga probinsya. Sige. Congressman, marami pa pong mangyayari pati dun sa traslasyon. Pinag-uusapan tong flood control. Pero marami pong salamat for joining us. I hope you can join us again. Dito Yes, po ma'am. sa- Anytime, ma'am. Anytime. Malaking tulong po. Dahil ang pinakamahalaga ngayon sa atin, sa bandang uli, yung kahirapan na dinaranas ng isang mamamayan, hindi niya lang dapat ituro sa mga politiko na hinalal niya, kundi sa sarili niya rin kung bakit hindi siya namimili ng mas maayos na leader o mga kinatawan nila sa gobyerno. May certain percentage na pag nagturo ka ng kasalanan ng isang leader, ay nakaturo din sa iyo dahil ikaw ang pumili sa kanila. Hindi ka masyado nag-isip at hindi tama yung batayan. Okay. Thank you po, Caloocan 2nd District, Congressman Edgar Erice. At marami pong salamat sa mga nanood ngayon sa Truth on the Line ng Philippine Star. Salamat po.